Pilipinang estudyante. 3 Amerikano na manlalaban ang umiinsulto, 3 minuto lang, napatigil ang buong gym. Huwag maliitin ang mga Filipino. Nasaksihan mo na ba ang sandali na ang isang tao ay minamaliit, hinahamak? Ngunit pagkatapos lamang ng ilang minuto, napatigil nila ang buong mundo. Iyan ang kwento ngayon. Isang kwento na punong-puno ng inspirasyon tungkol sa isang maliit na Pilipinang estudyante na tila mahina ngunit niyanig ang buong martial arts gym sa Amerika. Sa tingin mo ba ay kaya ng isang babaeng Filipino na hindi pa nakalalabas ng bansa na talunin ang malalaki at mayabang na mga manlalaban? Tingnan natin ang katotohanan. Sa martial arts, ang laki at lakas ba ang lahat o ang kasanayan at katinuan ng isip ang siyang susi? Ang sagot ay malalaman natin ngayon. Ang kwento ay nagsimula sa isang martial arts gym sa California kung saan ang mga suntok, sipa at sigawan ay umaalingaw-ngaw araw-araw. Ang gym na ito ay hindi pangkaraniwan. Kilala ito sa mga profesional na manlalaban, mga nagwagi na ng medalya sa malalaking kompetisyon, at ang kapaligiran dito ay laging puno ng espiritu ng kompetisyon. Kabilang sa mga ito ang 3 Amerikanong binata na tinatawag ng lahat sa gym na ang hindi matatalong trio. Sila ay matatangkad, maskulado, at labis ang tiwala sa sarili na halos nagiging kayabangan na. Si Mike, ang pinuno, na halos 1.9 metro ang taas, ay dating amateur boxing champion ng estado. Si Tom, ang matalik na kaibigan ni Mike, ay kilala sa kanyang mga spinning kick na nagpapabagsak sa kalaban. At huli sa lahat, si Jake, na tahimik ngunit may nakakatakot na kasanayan sa wrestling at grappling na nakapagpapabigay sa maraming kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Ang tatlo ay ang ipinagmamalaki ng gym at alam nila iyon. Isang hapon, habang ang matingkad na gintong sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng gym, isang maliit na babae ang pumasok. Iyon si Leah, isang Pilipinang estudyante na kararating lamang sa Amerika bilang exchange student. Si Leah ay hindi aabot sa 1.6 metro ang taas. Payat ang pangangatawan, may maamong mukha, at may maliwanag, ngunit tila may pagkamahiyain na mga mata. Nakangiti siya ng isang simpleng athletic wear, nakatali ang buhok, at may lumang backpack sa balikat. Sa tingin ng iba, hindi siya mukhang manlalaban. Para siyang isang ordinaryong estudyante, marahil ay napadaan lang sa gym na ito. Ngunit si Leah ay hindi naligaw. Pumunta siya rito na may malinaw na layunin. Subukan ang sarili sa isang kilalang gym kung saan umaasa siyang matuto at magsanay. Nang pumasok si Leah, tila huminto ang buong gym sa isang iglap. Ang mga tunog ng pagpalo sa punching bag, ang mga sigaw habang nagsasanay, lahat ay humupa. Lahat ng mata ay nakatuon sa maliit na babae na nakatayo sa pinto. Si Mike, Tom, at Jake ay nakatayo sa sulok ng silid, nagtatawanan at nag-uusap. Nang makita si Leah, ngumisi si Mike, bumaling sa kanyang 2 kaibigan at may ibinulong. Bigla silang nagtawanan ng malakas. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong gym. Naramdaman ni Leah ang pangungutya, ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik siyang nagtungo sa reception counter kung saan nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na babae. Magandang hapon po. Gusto ko pong mag-register para sa isang trial session, sabi ni Leah, mahinahon ngunit malinaw ang boses. Tiningnan ng babae si Leah mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay ngumiti, marahil dahil sa pagtataka. Sigurado ka ba? Hindi ito ordinaryong gym, ito ay martial arts gym para sa mga seryoso sa martial arts. Tumango si Leah, hindi natinag ang tingin. Opo, sigurado po ako. Nagkibit balikat ang babae at inabot kay Leah ang isang registration form. Habang nagpupuno ng impormasyon si Leah, lumapit sina Mike, Tom at Jake na may mapanguyam na ngiti pa rin sa labi. Hala, Ineng, naligaw ka ba? Tanong ni Mike, may pang-aasarang tono. Hindi ito yoga class. Kung gusto mo ng madaling ehersisyo, may Pilates studio sa kabilang kalsada, singit ni Tom habang tumatawa. O baka naman gusto mo lang matuto ng ilang basic self-defense moves. Kaya naming ituro iyan ng libre, ilang minuto lang, sabi ni Jake, ang pinakatahimik, habang nakatiklop ang mga braso at tinitingnan si Leah na para bang sinusuri ang isang laruan. Tumingala si Leah at tumingin ng diretso sa mata ni Mike. Nandito po ako para mag-training ng martial arts,
hindi para makinig sa inyong biro, tugon niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas. Ang tatlong binata ay natigilan sandali. Hindi nila inaasahan na sasagutin sila ng maliit na babae. Ngunit pagkatapos ay tumawa si Mike ng mas malakas. Sige ineng, kung gusto mo, papayagan ka namin. Pero huwag kang iiyak kapag nasaktan ka ha? Ang pangunahing coach ng gym, si Guro David, isang matanda na may puting buhok at matalas na mata, ay nakamasid sa buong tagpo mula sa malayo. Hindi siya nakialam, tahimik lamang siyang nanonood. Siguro David ay isang veterano sa mundo ng martial arts na nakapagsanay na ng maraming mahuhusay na manlalaban. Mayroon siyang prinsipyo, huwag husgahan ang sinuman batay sa kanilang anyo. At marahil ay may nakita siya kay Leah na hindi nakita ng iba. Lumapit siya, tinapik sa balikat si Leah at sinabing, maligayang pagdating sa gym. Open session ngayon. Kung gusto mo, maaari kang sumali sa isang sparring match sa sinuman dito. Pero mag-ingat ka, hindi sila magaan kumilos. Ngumiti si Leah ng bahagya at tumango. Handa po ako, Guro. Ang kanyang sinabi ay nagdulot ng kaguluhan sa buong gym. Ilang mga estudyante ang nagsimulang magbulungan, nagtataka kung ano ang gagawin ng maliit na babae na ito. Sina Mike, Tom at Jake ay hindi maitago ang kanilang tuwa. Akala nila magiging isang masayang palabas ito bago matapos ang session. Lumapit si Mike, pumapalakpak ng may kumpiyansa. Sige, ineng, kung gusto mo, ako ang lalaban sa iyo. Pero binalaan na kita, hindi ako marunong maghinay-hinay. Hindi agad sumagot si Leah. Tahimik lamang siyang naghubad ng kanyang backpack, inilagay sa sahig at nagsimulang mag-warm up. Ang kanyang mga galaw ay magaan at maliksi, ngunit may nakakagulat na katumpakan. Ilang tao sa gym ang nagsimulang mapansin, ngunit ang hindi matatalong trio ay patuloy pa rin sa pagtawa. Ang sparring match ay inayos sa pangunahing ring, isang malawak na lugar na napapalibutan ng makakapal na banig. Si Leah ay nakatayo sa isang sulok, tinali ang sintas ng sapatos, chinek ang kanyang mga gloves at huminga ng malalim. Sa tapat niya ay si Mike, matangkad, maskulado, na nagtalon-talon para mag-warm up. Sina Tom at Jake ay nakatayo sa labas, sinisigawan si Mike ng paghihikayat at palakpakan. 1 minuto lang. Mike, sigaw ni Tom. Hindi pinansin ni Leah. Nakatuon lamang siya sa kanyang paghinga. Ang kanyang tingin ay matalas na nakatuon sa kalaban. Nang tumunog ang bell, sumugod si Mike na parang bagyo. Naglabas siya ng isang tuwid na suntok, mabilis at malakas na nakatuon sa mukha ni Leah. Ang mga tao ay napahinga ng malalim, iniisip na babagsak agad ang maliit na babae, ngunit pagkatapos ay nangyari ang hindi inaasahan. Si Leah ay umiwas ng magaan, parang isang dahon, at naiwasan niya ang suntok ni Mike ng perpekto. Hindi tumigil. Umikot siya at nagbigay ng isang mababang sipa sa binti ni Mike na nagpatumba sa kanya sandali. Ang mga tao ay napasigaw sa pagtataka. Natigilan si Mike ngunit mabilis na nakabawi. Swerte lang, bulong niya at sumugod muli. Hindi nagsalita si Leah. Nagpatuloy lamang siya sa paggalaw ng mabilis at maliksi, parang isang anino sa ring. Ang bawat suntok at sipa ni Mike ay madali niyang naiwasan o nasangga. Hindi siya madalas umatake. Ngunit sa tuwing ginagawa niya ito, ang kanyang atake ay tumpak, mabilis, na nagdulot ng unti-unting pagkalito kay Mike. Ang buong gym ay nagsimulang tumahimik. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mike at ang mahinang yabag ng paa ni Leah. Hindi na tumatawa sina Tom at Jake. Nakatayo sila sa labas, nakanganga, hindi makapaniwala sa nakikita nila. Ang ring ngayon ay hindi na lugar ng tawanan o pang-aasar. Ang hangin sa gym ay naging tensyonado, halos masikip. Ang mabilis na paghinga ni Mike ay nahaluan ng mga bulong-bulungan mula sa mga estudyante na nakapaligid. Si Leah, ang maliit na babae mula sa Pilipinas, ay nakatayo pa rin doon, kalmado ang anyo, matalas ang tingin na hindi lumalayo sa kalaban. Si Mike, na namumula ang mukha sa galit at pagtataka, ay pilit na binabawi ang kanyang porma. Hindi siya makapaniwala na ang isang maliit na babae tulad ni Leah ay kayang magdulot ng kalituhan sa kanya. Suwerte lang talaga, bulong ni Mike. Pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit alam niya sa loob niya na hindi iyon ganoon kasimple. Siguro David ay nakatayo sa labas ng ring,
nakatiklop ang mga braso, pinagmamasdan ang lahat ng may bahagyang ngiti sa labi. Nakakita na siya ng maraming mahuhusay na manlalaban sa kanyang karera, ngunit may isang bagay kay Leah na nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi lamang siya mabilis kundi mayroon din siyang ganap na focus, na para bang naglalaho ang lahat sa paligid at tanging sila lamang ng kanyang kalaban ang naroroon. Napagtanto niya na si Leah ay hindi lang pumunta rito para mag-trial, pumunta siya para patunayan ang isang bagay. Si Mike, ngayon ay mas determinado, ay sumigaw at sumugod. Naglabas siya ng sunod-sunod na suntok, bawat isa ay malakas, dala ang lakas ng isang bihasang boksingero. Ang mga tao ay napahinga ng malalim, iniisip na sa pagkakataong ito ay hindi makakaiwas si Leah, ngunit si Leah, sa kanyang nakakagulat na liksi, ay dumaan sa bawat suntok na parang isang mananayaw sa entablado. Yumuko siya, iniliko ang balikat, minsan ay isang maliit na hakbang lang ay sapat na upang magpalampas sa suntok ni Mike. Pagkatapos, biglang, umatake si Leah. Naglabas siya ng isang roundhouse kick na nakatuon sa tagiliran ni Mike. Ang sipa ay hindi malakas ngunit labis na tumpak, tumama mismo sa mahinang bahagi ni Mike. Huminto si Mike, hinawakan ang kanyang tagiliran at naging mabigat ang kanyang paghinga. Ang mga tao ay nagsimulang maghiyawan, hindi para kay Mike, kundi para kay Leah. Ilang mga batang estudyante ang sumigaw. Nagawa niya, sina Tom at Jake, na nakatayo sa labas ng ring, ay nagsimulang mag-alala. Ano ba yan? Bulong ni Tom kay Jake. Paano siya naging ganoon kabilis? Hindi sumagot si Jake, nakakunot lamang ang noo, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Leah. Nagsimula niyang mapagtanto na mali ang kanilang pagtatasa sa kalaban. Si Leah ay hindi lamang isang maliit na babae na nagkataong napadpad sa gym, mayroon siyang kasanayan at ang kasanayan na iyon ay hindi nagkataon. Nagpatuloy ang laban. Si Mike, kahit nasa ilalim ng matinding presyon, ay hindi sumuko. Nagbago siya ng taktika, pilit na lumalapit kay Leah upang magamit ang kanyang wrestling na lakas. Alam niya na kung maalak niya si Leah sa isang grappling position, hindi magagamit ni Leah ang kanyang bilis. Sumugod si Mike, nakabuka ang dalawang braso, pilit na niyakap si Leah, ngunit si Leah, na tila alam na ang mangyayari, ay umatras ng isang hakbang, pagkatapos ay umikot at ginamit ang sariling puwersa ni Mike upang itumba siya sa sahig. Ang galaw na ito ay hindi nagkataon, isa itong teknik ng kali na pinagsasama ang lambot at katumpakan, ginagamit ang puwersa ng kalaban laban sa kanila. Ang buong gym ay napasigaw. Ilang estudyante ang pumalakpak, habang ang iba ay natigilan lamang, hindi makapaniwala sa nakita nila. Bumangon si Mike, namumula ang mukha sa kahihiyan. Sumigaw siya, "Sa tingin mo magaling ka na?" Hindi pa tapos. Hindi sumagot si Leah. Bumalik lamang siya sa kanyang posisyon, nakababa ang mga kamay, at pantay ang paghinga. Ang kanyang katinuan ay nagdulot ng mas matinding galit kay Mike. Sumugod siya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Leah. Umabante siya at naglabas ng tuwid na suntok sa dibdib ni Mike. Hindi malakas, ngunit sapat upang matumba siya. Pagkatapos noon, umikot siya at nagbigay ng isang mataas na sipa na tumama mismo sa balikat ni Mike. Bumagsak si Mike sa sahig sa pangalawang pagkakataon. Ang malakas na tunog ay nagpatigil sa buong gym. Itinaas ni Guro David ang kanyang kamay, hudyat upang itigil ang laban. Lumakad siya papasok sa ring at tumingin kay Leah nang may paghanga. "Ineng, saan ka natuto ng martial arts?" tanong niya. Malalim ang boses ngunit hindi maitago ang pagtataka. Ngumiti ng bahagya si Leah, pinunasan ang pawis sa kanyang noo. "Sakali po, simula bata pa ako, sa Pilipinas. Ang tatay ko po ay isang guro ng kali." Ang sagot niya ay nagdulot ng bulungan sa buong gym. Kali. Karamihan sa mga tao rito ay hindi pa nakarinig. Ang alam lang nila ay karate, taekwondo o boxing, ngunit ngayon ay nasaksihan nila ang lakas ng isang martial art na minsan ay minamaliit nila. Si Mike, na humihingal pa rin, ay tumayo. Tiningnan niya si Leah, ang kanyang tingin ay hindi na mayabang kundi may bahid na ng respeto. "Hindi ka masama," sabi niya, nag-aalangan ang boses. Tumango lamang si Leah, hindi na nagsalita pa. Hindi niya kailangang patunayan sa salita. Ang ginawa niya sa ring ay sapat na, ngunit hindi pa tapos ang kuwento. Si Tom,
na nakatayo pa rin sa labas na may inis na mukha, ay sumingit. Kung magaling ka, subukan mo ako. Hindi ako si Mike at hindi ako maghihinay-hinay. Si Tom ay kilala sa kanyang mga spinning kick at tiwala siya na kaya niyang talunin si Leah sa loob lamang ng ilang segundo. Tiningnan ni Leah si Tom, ang kanyang tingin ay kalmado pa rin. Sige po, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng kumpiyansa. Nagkagulo muli ang mga tao. Isa pang laban kay Tom, ang tinaguriang spinning kick machine. Walang sino man ang nag-iisip na makakagawa pa si Leah ng isa pang milagro. Tiningnan ni Guro David si Leah na para bang gustong tiyakin na gusto talaga niyang magpatuloy. Sigurado ka ba? Hindi madaling kalaban si Tom, sabi niya. Tumango si Leah. Gusto ko pong subukan, Guro. Nagkibit balikat si Guro David at ngumiti. Sige, ipakita mo sa lahat ang kaya mo. Nagsimula ang pangalawang laban. Si Tom, na may superior na taas at lakas, ay hindi nag-aksaya ng oras. Agad siyang naglabas ng isang lightning-fast spinning kick na nakatuon sa ulo ni Leah. Sumigaw ang mga tao, iniisip na ang sipa na ito ang magtatapos sa lahat, ngunit muli nagulat ni Leah ang lahat. Yumuko siya, naiwasan ang sipa ng tipid lang at pagkatapos, napakabilis, naglabas siya ng isang mababang sipa na tumama sa tuhod ni Tom. Natumba si Tom ngunit bago pa siya makareact, umikot si Leah at naglabas ng suntok sa tiyan. Tumigil si Tom, hinawakan ang tiyan at puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Muli, natahimik ang buong gym. Si Jake, ang huling miyembro ng hindi matatalong trio, ay hindi na mapigilan ang kanyang kalmadong mukha. Lumapit siya, tumingin kay Leah ng seryoso. Ineng, talagang ginawa mo akong curious, sabi ni Jake, malalim ang boses. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin sa akin. Ngumiti ng bahagya si Leah, hindi nagsalita. Bumalik lamang siya sa kanyang posisyon, handa na para sa susunod na hamon. Ang hangin sa gym ngayon ay ganap ng nagbago. Mula sa mga tawanan sa simula, ngayon ay katahimikan na lamang na puno ng pagkamangha at pagtataka ang natitira na nakatuon kay Leah. Ang maliit na babae mula sa Pilipinas na may payat na pangangatawan at mahinahong ngiti ay nagdulot ng kalituhan kina Mike at Tom sa ring. Ang mga estudyante sa gym, mula sa mga baguhan hanggang sa mga veteranong manlalaban, ay hindi maialis ang tingin sa pangunahing ring. Nais nilang malaman kung magpapatuloy pa ba si Leah sa paggawa ng milagro o kung ito ay isa lamang sandali ng panandaliang pagsabog bago siya maubusan ng lakas. Si Jake, ang huling miyembro ng hindi matatalong trio, ay nakatayo sa tapat ni Leah. Hindi tulad ni Mike na may kayabangan o ni Tom na may pang-aasar, si Jake ay tahimik, ngunit ang kanyang panganib ay nakasalalay sa kanyang focus at nakakatakot na kasanayan sa grappling. Hindi kasing laki ni Mike si Jake, ngunit ang kanyang katawan ay matigas, ang bawat kalamnan ay parang inukit. At ang kanyang matalas na mata ay nagpapakita na hindi niya minamaliit ang kalaban. Nakita niya kung paano tinalo ni Leah ang kanyang dalawang kaibigan at ngayon ay determinado siyang hindi ito mangyayari sa kanya. Siguro David ay nakatayo sa labas ng ring, nakatiklop ang mga braso, nakatuon ang tingin. Nakita niya kay Jake ang isang horse na kalaban. Kung si Mike ay umasa sa lakas at si Tom sa bilis, si Jake ay ang perpektong kombinasyon ng dalawa at mayroon pa siyang isang nakakatakot na sandata, ang pasensya. Hindi nagmamadali si Jake, hindi niya hinahayaang kontrolin siya ng emosyon. Tiningnan ni Guro David si Leah, nagtataka kung kaya ba ng babaeng ito na harapin ang ganoong kalabang, ngunit si Leah, gaya ng dati, ay nanatiling nakakagulat na kalmado. Nakatayo siya sa sulok ng ring, inaayos ang kanyang paghinga, nakababa ang mga kamay ngunit handa. Tumunog ang bell at nagsimula ang laban. Hindi agad sumugod si Jake tulad ni na Mike o Tom. Dahan-dahan siyang gumalaw. Matatag ang bawat hakbang, ang kanyang tingin ay nakatutok kay Leah, nagmamasid siya, naghahanap ng kahinaan. Hindi rin nagmadali si Leah. Magaan siyang gumalaw, pinapanatili ang distansya, ang kanyang mga mata ay hindi lumalayo kay Jake, para silang naglalaro ng chess. Bawat hakbang ay maingat na pinag-iisipan. Ang mga tao sa paligid ay tahimik, walang naglakas loob na huminga ng malalim, natatakot na makagambala sa tensiyong sandali. Pagkatapos, sumugod si Jake.
Naglabas siya ng isang mababang suntok na nakatuon sa tiyan ni Leah, kasabay nito ay pilit na lumalapit upang malak siya sa isang grappling hold. Ngunit si Leah, na may kabilisang kidlat na reflex, ay umatras ng isang hakbang na iwasan ang suntok at mabilis na umikot at nagbigay ng sipa sa binti ni Jake. Ang sipa ay hindi malakas, ngunit nagpabagal ito kay Jake, sapat na upang makagawa ng distansya si Leah. Ngumisi si Jake, hindi dahil sa galit kundi dahil sa paghanga. Hindi masama, sabi niya, malalim ang boses. Hindi sumagot si Leah, patuloy lamang siyang gumalaw, matalas ang tingin. Nagbago ng taktika si Jake. Nagsimula siyang lumapit ng mas mabilis, pilit na isinusukol si Leah sa sulok ng ring. Alam niya na kung walang espasyo si Leah para gumalaw, mawawalan siya ng bentahe sa bilis. Napagtanto iyon ni Leah, hindi niya hinayaang makorner siya. Nang sumugod si Jake, bigla siyang tumalon pabalik at naglabas ng isang roundhouse kick na nakatuon sa ulo ni Jake. Naaharangan niya ito sa tamang oras, ngunit ang puwersa ng sipa ay nagdulot ng pamamanhid sa kanyang braso. Napamura ang mga tao, hindi makapaniwala na ang isang maliit na babae ay kayang maglabas ng ganoong kalakas na sipa. Hindi natinag si Jake. Nagpatuloy siya sa pag-atake. Sa pagkakataong ito ay ginamit ang kanyang kasanayan sa grappling. Pilit niyang hinawakan ang braso ni Leah, hinila siya sa isang lock. Ngunit si Leah, na tila alam na ang mangyayari, ay umikot at ginamit ang sariling puwersa ni Jake upang makawala. Kasabay nito ay naglabas siya ng suntok sa balikat nito. Natumba si Jake, ngunit mabilis na nakabawi. Tiningnan niya si Leah, sa unang pagkakataon ay nagpakita ng tunay na ngiti. Mahusay ka, sabi niya, puno ng respeto ang boses. Ang laban ay naging isang pagtatanghal ng teknikal na kasanayan. Patuloy si Jake sa pag-atake, ngunit sa tuwing iniisip niyang nahawakan na niya si Leah, nakakahanap siya ng paraan upang makawala o umatake pabalik gamit ang mga tumpak na suntok. Hindi kasing lakas ni Leah si Jake, ngunit mabilis siya at alam niya kung paano samantalahin ang kahinaan ng kalaban. Ginamit niya ang mga teknik ng kali na pinagsasama ang lambot at tigas na nagdulot ng kalituhan kay Jake. Minsan, naglabas siya ng isang mababang sipa na nagpatumba kay Jake. Minsan, umikot siya at ginamit ang sariling puwersa ni Jake upang itulak siya palayo. Bawat galaw niya ay magaan ngunit epektibo, tulad ng isang perpektong choreographed dance. Hindi na napigilan ng mga tao, nagsimula silang maghiyawan, sinusuportahan si Leah. Ilang mga batang estudyante ang sumigaw, ang galing niya. Sina Mike at Tom ngayon ay nakatayo sa isang gilid, wala na ang kanilang kayabangan, tiningnan nila si Leah nang may pagkamangha at respeto. Sino ba siya? Bulong ni Mike kay Tom. Umiling lamang si Tom, hindi alam kung paano sasagutin. Matapos ang sunod-sunod na palitan ng galaw, biglang nagbago ng ritmo si Jake. Nagkunwari siyang aatake gamit ang suntok. Ngunit ang totoo ay para hilahin si Leah sa isang necklock. Halos magtagumpay siya. Mahigpit ang hawak niya sa leeg ni Leah at ang mga tao ay napahinga ng malalim, iniisip na tapos na ang laban. Ngunit si Leah, sa kanyang nakakagulat na katinuan, ay yumuko ng husto, umikot ng hips at ginamit ang isang teknik ng kali grappling upang binalikat si Jake. Bumagsak siya sa sahig. Ang malakas na tunog ay nagpatigil sa buong gym. Nakahiga si Jake sa sahig, humihingal, nakatingin kay Leah nang hindi makapaniwala. Nakatayo si Leah, pantay pa rin ang paghinga kahit may pawis na sa kanyang noo. Inabot niya ang kamay niya na para bang gustong tulungan si Jake na tumayo. Nag-atubili sandali si Jake, pagkatapos ay hinawakan ang kamay niya at tumayo. Panalo ka, sabi niya, malalim ngunit taos puso ang boses. Sumabog ang mga tao. Ang palakpakan at hiyawan ay umalingaw-ngaw sa buong gym. Lumakad si Guro David papasok sa ring. Pumapalakpak ng dahan-dahan. Mahigit 30 taon na akong nagsasanay dito, sabi niya, malalim ang boses. Ngunit bihira akong makakita ng ganoong pagtatanghal. Leah, isa kang tunay na manlalaban. Yumuko si Leah at ngumiti ng bahagya. Salamat po, Guro, sabi niya. Mapagkumbaba ang boses ngunit may kislap ng pagmamalaki sa kanyang mata. Ang buong gym ngayon ay tumingin kay Leah nang may ibang pananaw. Hindi na siya ang maliit, mahiyain na babae na pumasok sa pinto. Siya ay isang mandirigma, isang taong nagpatumba sa hindi matatalong trio. Ngunit hindi pa tapos ang kuwento ni Leah.
Ang gym ngayon ay tila lumiwanag dahil sa isang bagong enerhiya. Ang palakpakan ay umaalingaw-ngaw pa rin, nahaluan ng mga bulungan na puno ng pagkasabik mula sa mga estudyante. Si Leah, ang maliit na babae mula sa Pilipinas, ay nakagawa lamang ng isang bagay na hindi kapani-paniwala tinalo niya ang lahat ng 3 miyembro ng hindi matatalong trio sa mga sparring matches na puno ng tensyon. Walang sinuman sa gym ang nag-akala na ang isang babae na kararating lamang na may payat na anyo at mapagkumbabang ugali ay kayang magdulot ng katahimikan sa buong ring. Ngunit nanalo si Leah hindi lamang sa pamamagitan ng kasanayan, nanalo siya sa pamamagitan ng kanyang katinuan, focus at isang bakal na espiritu na hindi natitinag. Si Jake, matapos siyang hilahin ni Leah, ay nakatingin pa rin sa kanya ng may pagkamangha. Hinawakan niya ang kanyang balikat na masakit pa rin dahil sa shoulder throw ni Leah at umiling na parang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. "Gaano katagal ka nang nag-aaral ng martial arts?" tanong niya. Wala na ang bakas ng kayabangan. Ngumiti si Leah, pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. "Opo, mula noong 4 na taong gulang po ako," sagot niya. Mahinahon ngunit malinaw ang boses. "Ang tatay ko po ay isang guro ng Kali. Tinuruan niya ako na ang martial arts ay hindi lamang lakas, kundi pati na rin ang katinuan ng isip." Tumango si Jake, na para bang may malalim na iniisip. Binalingan niya sina Mike at Tom, na nakatayo pa rin sa labas ng ring, na may nahihiyang mukha. "Hindi siya nagbibiro," sabi ni Jake, at naglabas ng isang bihirang ngiti. Siguro David, na nakamasid sa buong pangyayari, ay lumapit kay Leah. Tinapik niya ang balikat nito, puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. "Gusto mo bang manatili dito, Leah?" tanong niya. "Kailangan ng gym na ito ang mga taong tulad mo." Ang sinabi niya ay nagdulot muli ng bulungan sa silid. Ang imbitasyon mula kay Guro David ay hindi isang bagay na madaling matanggap. Kilala siya sa pagiging mahigpit, tumatanggap lamang ng mga estudyante na may tunay na potensyal. Yumuko si Leah at ngumiti. "Salamat po, Guro. Pag-iisipan ko po." Hindi siya nagmadaling sumagot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita na seryoso siya sa alok. Samantala, nagsimulang maging masigla ang kapaligiran sa gym. Ilang mga batang estudyante ang lumapit kay Leah, nagtataka na nagtanong sa kanya tungkol sa Kali. "Ano po ba iyan? Parang taekwondo po ba?" tanong ng isang batang babae. Nagniningning ang mga mata sa pagtataka. Tumawa si Leah at nagsimulang magpaliwanag sa isang simpleng paraan ngunit puno ng pagmamalaki. Ang Kali ay isang napakatandang martial art. Hindi lamang ito nakatuon sa lakas, kundi pati na rin sa liksi, balanse, at kung paano gamitin ang puwersa ng kalaban laban sa kanila. Ang bawat galaw ay may kahulugan, tulad ng isang kwento tungkol sa kultura at espiritu ng Filipino. Ang mga salita ni Leah ay nagdulot ng mas matinding pagtataka. Ilang tao ang humiling na magpakita siya ng isang sequence ng mga galaw para makita nila. Pumayag si Leah, lumabas siya sa gitna ng ring, huminga ng malalim, at nagsimulang magtanghal ng isang Kali form. Ang kanyang mga galaw ay maayos, maliksi, ngunit bawat suntok at sipa ay may nakatagong lakas. Gumalaw siya na parang tubig, minsan malambot, minsan matigas, na para bang nagkukuwento siya gamit ang kanyang katawan. Tahimik at nakatuon ang mga tao sa panonood. Maging sina Mike, Tom at Jake ay hindi maialis ang kanilang tingin. Nang tinapos ni Leah ang form sa isang matinding paghinto, sumabog ang buong gym sa palakpakan. Sumigaw ang isang estudyante, "Para siyang ninja." Tumawa si Leah, umiling. "Hindi po ninja," sabi niya. "Kali lang po." Ngunit hindi lahat ay masaya sa tagumpay ni Leah. Sa isang sulok ng silid, isa pang manlalaban na nagngangalang Ryan ay nakatayo, nakatiklop ang mga braso, nakatingin kay Leah ng hindi maganda. Si Ryan ay isa pang veteranong estudyante ng gym. Hindi siya kasama sa hindi matatalong trio, ngunit may sarili siyang reputasyon. Matangkad siya, may blonde na buhok, at may kumpiyansang porma. Wala si Ryan nang lumaban si Leah kina Mike, Tom, at Jake, ngunit narinig niya ang lahat at hindi siya masaya. Para kay Ryan, ang pagdalo ng isang bagong dating na babae, mula pa sa isang bansa na hindi niya narinig na sikat sa martial arts, at ang pagkakagulo nito sa buong gym ay mahirap tanggapin. Lumapit siya kay Guro David, puno ng hamon ng boses. "Guro,
Magaling nga siya, pero sa tingin ko, hindi pa niya nakakaharap ang isang tunay na kalaban. Kung papayagan niyo, gusto ko siyang subukan. Narinig ni Leah ang hamon ni Ryan. Humarap siya at tiningnan siya. Mas matangkad si Ryan sa kanya ng isang ulo at ang kanyang katawan ay nagpapakita ng lakas ng isang manlalaban na matagal nang nagsasanay. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Leah. Tumango lamang siya ng bahagya. Kung gusto mo, handa ako, sabi niya. Kalmado ang boses tulad ng dati. Nagkagulo muli ang mga tao. Isa pang laban. Matapos ang tatlong magkakasunod na laban sa hindi matatalong trio, ilang tao ang nagsimulang mag-alala para kay Leah. Iniisip na baka napagod na siya. Ngunit siguro David, matapos tingnan si Leah sandali, ay pumayag. Sige, Ryan, pero tandaan mo, sparring match ito, hindi tunay na laban. Igalang mo ang kalaban mo. Agad na inayos ang laban. Umakyat si Ryan sa ring, nag-warm up gamit ang malalakas na galaw, pilit na ipinapakita ang kanyang lakas. Tiningnan niya si Leah, naglabas ng isang kumpiyansang ngiti. Ineng, magaling ka sa mga nauna, pero hindi ako sila. Maghanda ka dahil hindi ako maghihinay-hinay. Hindi sumagot si Leah. Pumunta lamang siya sa kanyang posisyon, inayos ang kanyang paghinga at may ganap na focus sa kanyang mga mata. Muli, napahinga ng malalim ang mga tao, naghihintay sa susunod na sandali. Nang tumunog ang bell, agad na umatake si Ryan. Naglabas siya ng isang malakas na suntok, mas mabilis pa kay Mike na nakatuon kay Leah. Naiwasan niya ito, ngunit halos hindi na umabot. Hindi tumigil si Ryan. Nagpatuloy siya sa pag-atake, gamit ang kombinasyon ng boxing at kickboxing na technique, pilit na isinusukol si Leah. Mabilis gumalaw si Leah, ngunit makikita na mas nagpupursigi siya kaysa kanina. Si Ryan ay hindi lamang malakas kundi napakatalino. Pinagmamasdan niya ang bawat hakbang ni Leah, pilit na hinahanap ang kanyang kahinaan, ngunit si Leah ay hindi madaling talunin. Nagsimula siyang umatake pabalik, ginamit ang mga teknik ng kali upang salagin ang mga atake ni Ryan. Minsan, nang maglabas si Ryan ng isang mataas na sipa, yumuko si Leah, dumaan sa ilalim at naglabas ng suntok sa tagiliran niya. Huminto si Ryan, ngunit mabilis na bumawi gamit ang isang hook punch. Naharangan ito ni Leah, ngunit ang puwersa ng suntok ay nagpatumba sa kanya ng bahagya. Sumigaw ang mga tao sa pag-aalala. Ang ring ngayon ay parang isang entablado ng matinding tensyon. Ang ilaw mula sa malalaking lights ay nagpapatingkad sa dalawang anino na naghaharap. Si Leah, ang maliit na babae mula sa Pilipinas, na may matalas na tingin at matatag na tayo, at si Ryan, ang veteranong manlalaban ng gym na may malaking katawan at kumpiyansang porma. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay napalitan ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga at ang tunog ng mga yabag sa banig. Alam ng lahat na ang laban na ito ay hindi tulad ng mga nauna. Si Ryan ay hindi lamang malakas kundi may karanasan at talino, isang bagay na kulang kina Mike, Tom at Jake nang harapin nila si Leah. Si Leah, kahit nakaranas na ng tatlong magkakasunod na laban sa hindi matatalong trio, ay nanatiling nakakagulat na kalmado, ngunit kung titingnan ng mabuti, makikita ang pawis sa kanyang noo at ang kanyang paghinga ay hindi na kasing pantay ng dati. Alam niya na iba si Ryan. Hindi siya hinahayaang kontrolin ng emosyon tulad ni Mike, hindi nagmamadali tulad ni Tom, at hindi matiyaga tulad ni Jake. Si Ryan ay ang kombinasyon ng lahat, malakas, mabilis, at labis na kalkulado. Pinagmamasdan niya si Leah tulad ng isang leopard na nangangaso, naghihintay sa sandaling magpakita si Leah ng kahinaan. Nagpatuloy ang laban sa matinding bilis. Naglabas si Ryan ng sunod-sunod na suntok. Bawat isa ay malakas at tumpak, pilit na isinusukol si Leah sa sulok ng ring. Mabilis gumalaw si Leah, umiiwas sa bawat atake, ngunit makikita na mas nagpupursigi siya. Minsan, nagkunwari si Ryan na maglalabas ng tuwid na suntok, ngunit biglang nagpalit sa isang mababang sipa na nakatuon sa paa ni Leah. Nakahinga siya ng paatras, ngunit dumaplis ang sipa sa kanyang binti na nagdulot ng bahagyang pagkatumba niya. Napahinga ng malalim ang mga tao, nag-aalala na ito na ang sandali ng pagbagsak ni Leah. Ngunit si Leah ay hindi madaling sumuko,
Huminga siya ng malalim, nagpakalma at nagsimulang umatake pabalik. Ginamit ang teknik ng kali, dumaan siya sa isang suntok ni Ryan, umikot at naglabas ng isang roundhouse kick sa tagiliran niya. Tumama ang sipa na nagpatigil kay Ryan sandali. Nakakunot ang noo niya, malinaw na hindi niya inaasahan na may lakas pa si Leah para mag-atake ng ganoon kalakas. May lakas ka pa talaga, sabi ni Ryan. May bahid ng pagkamangha ang boses. Hindi sumagot si Leah, patuloy lamang siyang gumalaw, ganap na focus ang tingin. Napagtanto ni Ryan ngayon na hindi madaling kalaban si Leah. Nagbago siya ng taktika, nagsimulang gumamit ng kickboxing na teknik, pinagsasama ang suntok at sipa upang magbigay ng patuloy na presyon. Naglabas siya ng isang mataas na sipa na nakatuon sa ulo ni Leah, ngunit yumuko siya, umiwas, kasabay nito ay naglabas ng isang mababang suntok sa tiyan ni Ryan. Umatras siya, hinawakan ang tiyan, ngunit mabilis na bumawi gamit ang isang hook punch. Naharangan ito ni Leah, ngunit ang puwersa ng suntok ay nagpatumba sa kanya ng isang hakbang. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Ang ilan ay sumusuporta kay Leah, ang iba ay kay Ryan. Ang hangin sa gym ay parang sumasabog. Siguro David ay nakatayo sa labas ng ring, matalas ang tingin. Napagtanto niya na si Leah ay hindi lamang umaasa sa teknik kundi pati na rin sa determinasyon. Lumalaban siya hindi lamang upang patunayan ang sarili, kundi upang parangalan din ang martial art na natutunan niya mula noong bata pa siya. Binalingan niya ang isang estudyante na nakatayo malapit at bumulong. Ang babaeng ito ay may puso ng isang mandirigma. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganyan. Tumango ang estudyante, hindi inaalis ang tingin sa ring. Samantala, nagsimulang magbago ng ritmo si Leah. Napagtanto niya na kung patuloy siyang iiwas, mauubusan siya ng lakas. Si Ryan ay masyadong malakas at hindi niya siya binibigyan ng maraming pagkakataon na magpahinga, nagpasya siyang sumugal. Nang maglabas si Ryan ng tuwid na suntok, hindi umiwas si Leah. Sa halip, lumapit siya ng husto, ginamit ang isang teknik ng kali na tinatawag na huwag at bawi. Hinawakan niya ang pulso ni Ryan, umikot at ginamit ang sariling puwersa ni Ryan upang hilahin siya pabagsak sa sahig. Ang galaw ay napakabilis. Hindi nakareact si Ryan. Bumagsak siya ng malakas sa banig. Ang malakas na tunog ay nagpatigil sa buong gym. Sumabog ang mga tao sa hiyawan. Sina Mike, Tom at Jake ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa isa't isa ng may pagkamangha. Nagawa niya, bulong ni Tom. Tumango si Jake. Puno ng respeto ang tingin. Hindi lang siya magaling, isa siyang phenomenon. Si Mike, kahit may bahid pa rin ng kahihiyan, ay hindi makapaniwalang umamin. Pustahan, kaya niyang talunin ang sino man dito. Nakahiga si Ryan sa sahig, humihingal. Tiningnan niya si Leah, na nakatayo pa rin doon. Mabigat ang paghinga ngunit hindi natitinag ang tingin. Dahan-dahan siyang tumayo, hinawakan ang pulso, at naglabas ng isang bihirang ngiti. Panalo ka, sabi niya, taos puso ang boses. Wala pa akong nakilalang tulad mo, Kali ba? Kailangan ko pa itong pag-aralan. Ngumiti si Leah, yumuko ng bahagya. Salamat po sa pakikipaglaban. Marami rin po akong natutunan sa inyo, sabi niya, mapagkumbaba ngunit puno ng pagmamalaki. Lumakad siguro David papasok sa ring, itinaas ang kanyang kamay, hudyat upang tumahimik ang mga tao. Mga kaibigan, sabi niya, umaalingaw-ngaw ang boses. Ngayon, nasaksihan natin ang isang espesyal na bagay. Si Leah ay hindi lamang isang talentadong manlalaban, kundi isa ring patunay na ang martial arts ay hindi tumitingin sa kasarian, laki o pinagmulan. Tinuruan niya tayong lahat ng isang aral. Huwag kailanman maliitin ang sinuman. Ang mga tao ay pumalakpak ng malakas, at si Leah, kahit pagod, ay ngumiti ng maliwanag. Matapos ang laban, pinalibutan si Leah ng mga estudyante. Ang ilan ay humiling na magpa-picture sa kanya. Ang iba ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga teknik ng kali. Sinagot ni Leah ang bawat isa ng may pasensya, hindi nagpakita ng kayabangan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama na nagturo sa kanya ng martial arts mula noong bata pa siya at tungkol sa mahihirap na training sessions sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa kanilang bayan. Ang martial arts ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban, sabi niya. Ito ay paraan upang sanayin ang sarili, upang maunawaan ang sarili at igalang ang iba.
Ngunit ang kwento ni Leah sa gym na ito ay hindi pa tapos. Ang balita tungkol sa Pilipinang babae na tinalo ang 4 na veteranong manlalaban ay mabilis na kumalat. Ilang estudyante ang nag-upload ng mga laban sa social media. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ni Leah ay naging internet phenomenon, umakit ng libu-libong views at comments. Tinawag siya ng mga tao na Pilipinang ninja, ang hindi matatalong mandirigma. Ngunit para kay Leah, hindi mahalaga ang kasikatan. Gusto lamang niyang magpatuloy sa pag-aaral at pagsasanay. Ang ilaw mula sa malalaking lights sa gym ay nakatuon pa rin sa ring. Ngunit ngayon, ang sentro ay hindi na ang mga suntok o sipa, kundi si Leah, ang maliit na babae na nagpabago sa pananaw ng buong gym. Matapos talunin si Ryan, si Leah ay naging hot topic hindi lamang sa loob ng gym kundi pati na rin sa labas. Ang mga video ng kanyang mga laban na kinunan ng mga estudyante at in-upload sa social media ay mabilis na kumalat. Sa loob lamang ng ilang oras, milyon-milyong tao sa buong mundo ang nanood, nagkomento at nagbahagi ng kwento tungkol sa Pilipinang babae na nagpatigil sa isang American gym. Ngunit para kay Leah, ang biglaang kasikatan na ito ay hindi ang hinahanap niya. Gusto lang niyang subukan ang kanyang sarili, matuto, at dalhin ang espiritu ng Kali sa isang banyagang lugar. Sa gym, ang kapaligiran ay masigla pa rin. Pinalibutan si Leah ng mga estudyante, nagtatanong tungkol sa lahat mula sa teknik ng Kali hanggang sa kanyang buhay sa Pilipinas. Ang isang batang babae na nagngangalang Sarah, nagniningning ang mga mata sa pagkasabik, ay nagtanong, "Ate Leah, saan mo natutunan ang shoulder throw na iyon? Gusto ko ring matuto." Ngumiti si Leah at ipinaliwanag ng may kumpiyansa. Iyan ay isang teknik sa Kali na tinatawag na dalahuwag. Hindi ito nangangailangan ng maraming lakas. Kailangan lang malaman kung paano gamitin ang puwersa ng kalaban. Kung gusto mo, maaari kitang turuan ng ilang basic moves. Pumalakpak si Sarah ng may sigla at ilang estudyante ang sumingit, humiling na matuto. Si Leah, kahit pagod na matapos ang 4 na magkakasunod na laban, ay matiyagang ginabayan sila sa ilang warm-up na galaw ng Kali na may maliksi na paggalaw at tamang paghinga. Si Guro David ay nakamasid kay Leah mula sa malayo, puno ng pag-iisip ang kanyang mga mata. Nakapagsanay na siya ng daan-daang manlalaban sa kanyang karera, ngunit wala pa siyang nakitang tulad ni Leah, isang taong hindi lamang may kasanayan, kundi may kakayahan ding magbigay inspirasyon. Lumapit siya, tinapik ang balikat ni Leah, nang katatapos lang niya sa paggabay. "Leah, may potensyal ka hindi lamang para maging isang mahusay na manlalaban kundi pati na rin isang coach. Naisip mo na bang manatili rito nang matagal?" Nag-isip si Leah, kumikinang ang kanyang mga mata. "Salamat po, Guro, ngunit bago lang po ako sa Amerika at marami pa po akong gustong matutunan. Pag-iisipan ko po." Tumango si Guro David, hindi siya pinilit. Alam niya na ang isang manlalaban na tulad ni Leah ay hindi madaling mapipigilan ng anuman. Samantala, sina Mike, Tom at Ryan ay nakatayo sa isang sulok ng silid, hindi pa rin nakakabawi sa pagkamangha sa kanilang nasaksihan. "Hindi lang siya malakas," sabi ni Mike kay Tom. "Mayroon siyang isang bagay na wala tayo, ang katinuan, pustahan, kaya niya ring talunin ang mga profesional na manlalaban." Tumango si Tom. May bahid pa rin ng kahihiyan. "Akala ko mahina lang siyang bata. Sino ang mag-aakala?" Sumingit si Jake, ang pinakatahimik. Hindi lang siya magaling sa martial arts, mayroon siyang tunay na espiritu ng mandirigma. Pumayag din si Ryan, kahit natalo siya. "Gusto kong pag-aralan ang Kali na iyon. Iba talaga." Ngunit hindi lahat sa gym ay masaya sa kasikatan ni Leah. Ilang mga veteranong estudyante na hindi pa nakakalaban sa kanya ang nagsimulang makaramdam ng inis. Hindi nila itinanggi ang talento ni Leah, ngunit ang atensyon na natatanggap niya ay nagdulot ng inggit. Isa sa kanila, si Chris, ay isang manlalaban na jiu-jitsu specialist, kilala sa kanyang brutal na estilo ng pakikipaglaban at kakayahan sa submission. Wala si Chris sa session na iyon, ngunit nang marinig niya ang tungkol kay Leah, nagpasya siyang bumalik sa gym kinabukasan upang subukan siya. Sinabi niya sa ilang kaibigan, "Maaaring magaling siya, pero pustahan, hindi pa niya nakakaharap ang isang taong marunong mag-submit tulad ko. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin." Mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Chris kay Leah.
Isang batang estudyante na nag-aalala para sa kanya ang tumakbo at bumulong. Ate Leah, gusto ka raw hamunin ni Chris. Napakalakas niya, jiu-jitsu specialist. Mag-ingat ka ha. Ngumiti ng bahagya si Leah. Salamat ineng, kung gusto niya, handa ako. Hindi siya nagpakita ng pag-aalala, ngunit alam niya sa kanyang sarili na si Chris ay magiging isang bagong hamon. Ang jiu-jitsu ay isang martial art na nakatuon sa submissions at grappling, habang ang kali niya ay tungkol sa liksi at mabilis na pag-atake pabalik. Kailangan niyang maghanap ng paraan upang umangkop. Kinabukasan, mas marami ang tao sa gym kaysa sa karaniwan. Kumalat ang balita tungkol kay Leah, umakit hindi lamang ng mga estudyante kundi pati na rin ng mga curious na tao mula sa labas. Nang pumasok si Leah, napansin niya na iba ang hangin. Tiningnan siya ng mga tao ng may paghanga at pagtataka, ngunit mayroon ding mga mapanuri na tingin. Si Chris ay naroroon na, nakatayo sa gitna ng ring, nag-warm up gamit ang malalakas na galaw. Siya ay matangkad, may mahabang braso, at may matipunong katawan na nagpapakita ng kumpiyansa ng isang taong alam ang kanyang lakas. Napansin ni Guro David ang tensyon, tinawag niya sina Leah at Chris upang mag-usap. Chris, Leah, pareho kayong talentadong manlalaban. Kung gusto ninyong lumaban, tandaan ninyo na sparring match ito, hindi para maghanap ng panalo o talo. Ang layunin ay matuto, hindi para hamakin ang kalaban. Tumango si Chris, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita na wala siyang intensyon na maghinay-hinay. Si Leah, tulad ng dati, ay yumuko lamang ng bahagya. Opo, naiintindihan ko po, Guro. Nagsimula ang laban. Si Chris, sa kanyang karanasan sa jiu-jitsu, ay agad na pilit na lumapit kay Leah, gustong hilahin siya pababa sa sahig upang magamit ang kanyang mga teknik ng submission. Alam iyon ni Leah, kaya pinanatili niya ang distansya, mabilis gumalaw upang maiwasan na mahawakan ni Chris. Naglabas siya ng isang suntok upang maengganyo si Leah, pagkatapos ay biglang sumugod, pilit na niyakap siya. Dumaan si Leah sa gilid, naglabas ng isang mababang sipa sa binti ni Chris na nagpatigil sa kanya. Ngunit hindi madaling talunin si Chris. Mabilis siyang nakabawi at sa pagkakataong ito, nagtagumpay siyang hawakan ang braso ni Leah, hinila siya pababa sa sahig. Napahinga ng malalim ang mga tao. Ang sahig ang lakas ni Chris sa jiu-jitsu at sa sandaling mailabas niya ang kalaban sa sahig, bihira nang makakawala. Nakahiga si Leah sa sahig. Naramdaman ang lakas ni Chris habang pilit niyang nililak ang kanyang kamay, ngunit hindi siya nataranta. Ginamit ang teknik ng kali. Umikot siya ng hips. Ginamit ang kanyang paa upang itulak si Chris at gumulong upang makawala sa lock. Ang galaw ay napakabilis, hindi nakareact si Chris. Tumayo si Leah, bumalik sa kanyang posisyon, handa na para sa susunod na atake. Si Chris, kahit nagulat, ay hindi sumuko. Sumugod siya muli at ang laban ay naging isang digmaan sa pagitan ng liksi ni Leah at pagtitiyaga ni Chris. Ang gym ngayon ay parang isang furnace, hindi dahil sa temperatura kundi dahil sa init ng tensyon at pagkasabik. Ang laban sa pagitan ni Leah at ni Chris, ang veteranong manlalaban ng jiu-jitsu, ay nagdala ng kapaligiran sa rurok. Lahat ng mata ay nakatuon sa ring kung saan si Leah, ang maliit na babae mula sa Pilipinas, ay nakikipaglaban sa isa sa pinakamahihirap na kalaban ng gym. Si Chris, sa kanyang karanasan at kasanayan sa submission, ay hindi madaling kalaban, ngunit si Leah, sa kanyang bilis at bakal na espiritu, ay hindi rin madaling sumuko. Nagpatuloy ang laban sa matinding bilis. Si Chris, matapos mabigo sa unang pagkakataon na hilahin si Leah pababa sa sahig, ay hindi nawalan ng pag-asa. Maingat siyang gumalaw, matalas ang tingin, pinagmamasdan ang bawat hakbang ni Leah. Alam niya na kung gusto niyang manalo, kailangan niyang humanap ng paraan upang i-neutralize ang bilis ni Leah. Si Leah, samantala, ay nanatili sa kanyang kalmadong porma. Magaan siyang gumalaw. Ang kanyang mga paa ay gumagalaw ng maliksi tulad ng isang mananayaw sa ring, ngunit alam din niya na iba si Chris. Hindi lamang siya malakas kundi labis siyang matiyaga, handang maghintay sa pagkakamali niya. Biglang umatake si Chris. Naglabas siya ng tuwid na suntok, ngunit isa lamang itong pain. Nang umiwas si Leah, sumugod si Chris, pilit na niyakap siya upang hilahin pababa sa sahig. Mabilis ang reaksyon ni Leah
Dumaan siya sa gilid, naglabas ng isang mababang sipa sa tuhod ni Chris. Tumama ang sipa, nagpatigil kay Chris. Ngunit mabilis siyang nakabawi at sumagot ng isang hook punch. Naharangan ito ni Leah, ngunit ang puwersa ng suntok ay nagpatumba sa kanya ng isang hakbang. Napahinga ng malalim ang mga tao, naramdaman na ang laban na ito ay mas matindi kaysa sa mga nauna. Hindi hinayaang makorner si Leah. Nagsimula siyang gumamit ng mga teknik ng kali, pinagsasama ang liksi at katumpakan. Nang pilit na lumapit si Chris muli, umikot si Leah at naglabas ng roundhouse kick sa tagiliran niya. Ang sipa ay hindi malakas, ngunit tumama ito sa tamang pressure point na nagdulot ng paghinto kay Chris at naging mabigat ang kanyang paghinga. Tiningnan niya si Leah, may halong pagkamangha at galit ang kanyang mga mata. "Mabilis ka talaga," sabi niya. Malalim ang boses. Hindi sumagot si Leah, patuloy lamang siyang gumalaw, ganap na focus ang tingin. Napagtanto ni Chris ngayon na hindi madaling hulihin si Leah. Nagbago siya ng taktika, nagsimulang gumamit ng jiu-jitsu na teknik upang lituhin si Leah. Nagkunwari siyang aatake gamit ang suntok, pagkatapos ay biglang yumuko, hinawakan ang paa ni Leah, pilit na hilahin siya pababa sa sahig. Si Leah, kahit mabilis ang reflex, ay hindi nakatakas ng buo. Nagtagumpay si Chris na hilahin siya pababa sa sahig at sumigaw ang mga tao sa pag-aalala. Sa sandaling mailabas ni Chris ang kalaban sa sahig, karaniwan niyang tinatapos ang laban sa isang submission hold. Ngunit si Leah ay hindi nataranta. Nakahiga sa sahig, naramdaman niya ang lakas ni Chris habang pilit niyang nililock ang kanyang kamay. Huminga siya ng malalim, itinuon ang buong espiritu, ginamit ang isang teknik ng kali na tinatawag na pananggalang, umikot ng hips, ginamit ang kanyang paa upang itulak ng malakas si Chris sa tiyan na nagpatumba sa kanya. Sa sandaling nawala ang hawak ni Chris, gumulong si Leah at tumayo. Ang galaw ay napakabilis, hindi nakareact si Chris. Sumabog ang mga tao sa hiyawan, hindi makapaniwala na muling nakawala si Leah sa isang mahirap na sitwasyon. Si Chris, kahit nagulat, ay hindi sumuko. Tumayo siya, humihingal, at sumugod muli. Ngunit sa pagkakataong ito, nakuha na ni Leah ang ritmo ng laban. Hindi lang siya umiiwas, kundi umatake rin. Nang pilit na niyakap siya ni Chris, umikot si Leah, naglabas ng suntok sa dibdib niya, at pagkatapos ay agad na naglabas ng isang mababang sipa na nagpatumba kay Chris sa sahig. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw, at ang buong gym ay natahimik sandali bago sumabog sa palakpakan. Nakahiga si Chris sa sahig, nakatingin kay Leah nang may halong pagkamangha at respeto. Dahan-dahan siyang tumayo, inabot ang kamay niya. "Panalo ka," sabi niya, taos-puso ang boses. "Wala pa akong nakilalang nakakawala sa luck ko ng ganoon kabilis." Hinawakan ni Leah ang kamay ni Chris, ngumiti ng bahagya. "Salamat po sa pakikipaglaban. Marami rin po akong natutunan sa inyo," sabi niya. Mapagkumbaba ngunit puno ng pagmamalaki. Lumakad siguro David papasok sa ring, itinaas ang kanyang kamay, hudyat upang tumahimik ang mga tao. "Mga kaibigan," sabi niya, umaalingaw-ngaw ang boses. "Ngayon, ipinakita ni Leah sa atin ang tunay na kahulugan ng martial arts. Hindi ito tungkol sa pagtalo sa kalaban kundi tungkol sa paglampas sa sariling limitasyon. Siya ay hindi lamang isang manlalaban, kundi isa ring pinagmumulan ng inspirasyon. Ang mga tao ay pumalakpak ng malakas, at si Leah, kahit pagod, ay ngumiti ng maliwanag. Matapos ang laban, pinalibutan si Leah ng mga estudyante. Hindi lang sila nagtanong tungkol sa teknik kundi gusto ring marinig ang kanyang kuwento. Ikinuwento ni Leah ang tungkol sa mahihirap na training days sa kanilang bayan, tungkol sa kanyang ama, isang mahigpit, ngunit mapagmahal na guro ng kali, at tungkol sa kung paano siya tinulungan ng martial arts na malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Ang martial arts ay nagturo sa akin na kahit gaano kalakas ang kalaban, basta't hindi ka susuko, may pagkakataon ka pa rin, sabi niya, nagniningning ang kanyang mga mata. Ngunit ang kasikatan ni Leah ay hindi tumigil sa loob ng gym. Ang mga video ng kanyang mga laban ay patuloy na kumakalat sa social media, umakit ng milyon-milyong views. Tinawag siya ng mga comments na Pilipinang mandirigma, ang babae na nagpagulat sa buong mundo. Ilang local media outlets pa nga ang kumontak sa gym,
Gustong interviewin si Leah, ngunit tumanggi siya. Sinabing ayaw niyang maging sentro ng atensyon. Gusto ko lang mag-training ng martial arts at matuto, sabi niya kay Guro David. Gayunpaman, nagdala rin ng mga bagong hamon ang kasikatan. Isang araw matapos ang laban kay Chris, isang liham ng hamon mula sa isa pang gym sa California ang dumating. Ang pinuno ng gym na iyon, isang sikat na manlalaban na nagngangalang Victor, ay gustong imbitahan si Leah na lumahok sa isang exhibition match upang ipromote ang martial arts. Si Victor ay isang dating MMA champion na may mataas na reputasyon at internasyonal na karanasan sa pakikipaglaban. Ang imbitasyon na ito ay hindi lamang isang pagkakataon, kundi ang pinakamalaking hamon na hinarap ni Leah. Hinawakan ni Leah ang liham, binasa ang bawat linya. Alam niya na kung tatanggapin niya, kailangan niyang harapin ang isang kalaban na nasa ibang antas. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natinag. Binalingan niya si Guro David at ngumiti. Sa tingin niyo po, dapat ko ba itong subukan? Tiningnan siya ni David at ngumiti. Leah, sa mga ginawa mo rito, naniniwala ako na kaya mong gawin ang anumang bagay. Ang gym ngayon ay hindi lamang isang lugar ng pagsasanay kundi naging entablado na para sa kwento ni Leah, ang maliit na Pilipinang babae na niyanig ang buong martial arts community sa California. Matapos ang sunod-sunod na pagkapanalo kina Mike, Tom, Jake, Ryan at Chris, ang reputasyon ni Leah ay lumampas na sa pader ng gym. Ang mga video niya ay kumalat sa social media, umakyat ng milyon-milyong views, at ang kwento tungkol sa Pilipinang mandirigma ay naging pinagmumulan ng inspirasyon para sa maraming tao. Ngunit para kay Leah, nagsisimula pa lang ang lahat. Ang liham ng hamon mula kay Victor, isang dating MMA champion at pinuno ng isa pang sikat na gym sa California, ay nasa kamay niya, naghihintay ng desisyon. Umupo si Leah sa sulok ng silid, hawak ang liham, malalim ang kanyang tingin. Hindi siya ang taong mahilig magpakita, ngunit alam niya na ang imbitasyon na ito ay hindi lamang isang laban, ito ay isang pagkakataon na dalhin niya ang kali sa liwanag upang patunayan na ang isang martial art mula sa kanyang bayan ay kayang makipagsabayan sa mga sikat na martial arts sa mundo. Napansin ni Guro David ang pag-iisip ni Leah at lumapit. Ano ang iniisip mo, Leah? Tanong niya. Malambing ang boses. Tumingala si Leah at ngumiti ng bahagya. Gusto ko po atang subukan, Guro. Hindi para manalo, kundi para matuto at upang malaman ng lahat ang tungkol sa kali. Tumango si David, puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. Alam kong iyan ang sasabihin mo. Maghanda ka ng mabuti dahil hindi ordinaryong kalaban si Victor. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa exhibition match sa pagitan ni Leah at Victor. Ang gym ni David ay naging mas siksikan kaysa dati habang ang mga estudyante, reporters, at maging ang mga fans ay nagtatagpo mula sa lahat ng dako upang saksihan. Si Victor ay isang malaking pangalan, nakipaglaban sa mga internasyonal na MMA tournaments at may kasanayan na pinagsasama ang boxing, jiu-jitsu at muay thai. Siya ay matangkad, may matipunong katawan at may kumpiyansang porma ngunit hindi mayabang. Kabaligtaran ng hindi matatalong trio o ni Chris, si Victor ay isang tunay na profesional na manlalaban na laging gumagalang sa kanyang kalaban ngunit hindi kailanman naghihinay-hinay. Sa araw ng laban, punong-puno ng tao ang gym. Isang malaking ring ang itinayo sa gitna na may matingkad na ilaw at punong-punong bleachers. Lumabas si Leah, nakasuot ng simpleng martial arts uniform, nakatali ang buhok, kalmado ang tingin ngunit puno ng determinasyon. Naghiyawan ang mga tao, marami ang nagtaas ng kanilang mga telepono upang kunan ang sandaling ito. Lumabas si Victor pagkatapos na may kalmadong lakad at isang palakaibigang ngiti. Nakipagkamay siya kay Leah bago ang laban, sinabing, "Napanood ko ang mga video mo, labis akong humanga. Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya ng kali." Tumango si Leah at sumagot, "Salamat po. Gusto ko ring matuto mula sa inyo." Nang tumunog ang bell, nagsimula ang laban. Hindi agad umatake si Victor tulad ng mga naunang kalaban ni Leah. Dahan-dahan siyang gumalaw, pinagmamasdan siya nang may matalas na tingin. Hindi rin nagmadali si Leah. Dahan-dahan siyang lumakad, pinapanatili ang distansya, handa para sa anumang sitwasyon. Biglang naglabas si Victor ng isang mababang sipa na nakatuon sa paa ni Leah, ngunit mabilis siyang tumalon pabalik na iwasan ito.
Hindi tumigil. Sumugod si Victor. Naglabas ng sunod-sunod na suntok na sinamahan ng isang mataas na sipa. Umiwas si Leah, ginamit ang kanyang liksi upang dumaan sa bawat atake, ngunit naramdaman niya ang presyon. Si Victor ay mas mabilis, mas malakas, at mas tumpak kaysa sa sinuman na kinalaban niya. Napahinga ng malalim ang mga tao, naramdaman na ang laban na ito ay nasa ibang antas. Si Leah, kahit nananatiling nakatuon, ay nagsimulang umatake pabalik ginamit ang mga teknik ng Kali. Nang maglabas si Victor ng tuwid na suntok, yumuko si Leah, dumaan sa kanya, at naglabas ng roundhouse kick sa tagiliran. Tumama ang sipa, nagpatigil kay Victor sandali. Naghiyawan ang mga tao, ngunit mabilis na nakabawi si Victor, sumagot ng isang hook punch. Naharangan ito ni Leah, ngunit ang puwersa ng suntok ay nagpatumba sa kanya pabalik. Ang laban ay naging isang pagtatanghal ng high-level na kasanayan. Ginamit ni Victor ang kombinasyon ng MMA na may mga suntok, sipa at pilit na hilahin si Leah pababa sa sahig para sa submission. Si Leah, samantala, ay umasa sa kanyang bilis at mga teknik ng Kali tulad ng huwag at bawi at dala huwag upang salagin ang mga atake ni Victor. Minsan, umikot siya at ginamit ang sariling puwersa ni Victor upang itulak siya palayo. Minsan, naglabas siya ng mga tumpak na sipa na nagdulot ng pag-iingat kay Victor. Ang bawat galaw niya ay maayos tulad ng isang form na itinatanghal sa isang tunay na laban. Matapos ang sunod-sunod na palitan ng galaw, biglang nagbago ng ritmo si Victor. Nagkunwari siyang aatake gamit ang suntok, pagkatapos ay sumugod, hinawakan ang paa ni Leah, hinila siya pababa sa sahig. Sumigaw ang mga tao sa pag-aalala. Mabilis na pilit na nilock ni Victor si Leah sa isang hold, ngunit si Leah, sa kanyang nakakagulat na reflex, umikot ng hips, ginamit ang kanyang paa upang itulak si Victor, at tumayo. Ang galaw na ito ay nagpasabog sa buong gym sa palakpakan. Ngumiti si Victor kahit nagulat. Ang galing mo, sabi niya, puno ng respeto ang boses. Tumagal ang laban kaysa sa inaasahan at pareho silang nagsimulang mapagod, ngunit hindi sumuko si Leah. Huminga siya ng malalim, itinuon ang lahat ng natitirang lakas. Nang sumugod si Victor muli, biglang naglabas si Leah ng isang mataas na sipa na nakatuon sa balikat niya. Tumama ang sipa, nagpatumba kay Victor. Hindi tumigil, umikot siya at naglabas ng suntok sa dibdib ni Victor na nagpatumba sa kanya pabalik. Tumayo ang mga tao, naghiyawan ng malakas. Si Victor, kahit nasa ilalim ng presyon, ay nanatiling kalmado. Itinaas niya ang kanyang kamay, hudyat upang huminto. Tama na, sabi niya. Ngumiti, binigyan mo ako ng isang laban na hindi ko malilimutan. Lumakad siguro David papasok sa ring, itinaas ang kanyang kamay, inihayag na tapos na ang laban bilang draw. Hindi ito tungkol sa panalo o talo, sabi niya, umaalingaw-ngaw ang boses. Ngayon, ipinakita ni Leah at Victor sa atin ang tunay na espiritu ng martial arts, ang paggalang, ang pag-aaral, at ang paglampas sa limitasyon. Ang mga tao ay pumalakpak ng malakas, at si Leah, kahit pagod, ay ngumiti ng maliwanag. Lumapit si Victor at muling nakipagkamay sa kanya. Ikaw ay isang tunay na mandirigma, sabi niya. Gusto ko ring matutunan ang ilang galaw mula sa Kali mo. Tumawa si Leah at sumagot. At gusto ko ring matuto mula sa inyo. Ang kwento ni Leah sa gym ay hindi lamang tumigil sa mga laban. Siya ay naging simbolo ng katatagan at espiritu ng martial arts, nagbigay inspirasyon sa libu-libong tao sa buong mundo. Nagpasya siyang manatili sa gym ni David, hindi lamang upang magsanay kundi upang magturo din ng Kali sa mga estudyanteng gustong matuto. Dinala niya ang kanyang kwento, ang kanyang bayan, at ang kanyang amang guro na nagturo sa kanya ng lahat. Salamat sa inyo sa pagsunod sa kwentong ito na puno ng inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Leah at gustong makarinig pa ng mga kwento tungkol sa mga taong lumampas sa limitasyon, pindutin ang subscribe button ngayon. Magdadala kami sa inyo ng marami pang kahanga-hangang kwento.